Okay, so let's talk about classes and objects in Java. Now, bilisan lang natin 'to kasi hindi naman siya gano'n kahirap pag-aralan. Classes and objects are fundamental concepts of object-oriented programming. But yung topic na object-oriented programming, hindi yun yung topic natin dito sa video na to. But rather, ifo-focus natin yung attention natin, papaano ba tayo mag-define ng mga classes sa Java at paano rin tayo mag-instantiate ng mga objects natin sa Java. Another thing, yung konsepto na classes at saka objects, hindi siya exclusive sa Java. Ibig sabihin, makikita rin ito sa ibang mga programming languages na nag-o-offer ng object-oriented programming approach. That being said, let's start. Paano ba tayo mag-create ng mga classes natin sa Java? So, pag-usapan natin yung syntax. First off, ang kailangan mo is yung access modifier. Yung access modifier, pag in-specify natin to, ito yung magsasabi kung hanggang saan nakikita yung class na dinefine natin. Pag hindi naman natin ini-specify, ang gagamitin niya is yung default access modifier, which is accessible ngayon yung class na dinefine natin dun sa package kung saan siya nakalagay. The next one is yung keyword na class. Kailangan i-specify mo yun. Sulat mo yun before the class name. Now, yung class name, identifier siya. So, by convention, ang gustong mangyari ng Java is that yung first character for each word, kailangan uppercase. And then the remaining character should be lowercase. And then, i-define natin or isulat natin yung class name natin as close as possible kung ano yung dinidefine natin class. For example, dinidefine mo vehicle. So, ang itawag mo dun sa class mo would be vehicle. Kung ang dinidefine mo is school. So, ipangalan mong school yung class name mo. May karapatan ka namang gawin yun. Or inahayaan ka ng Java to do that. And then afterwards, specify mo ngayon yung block. Yung block ang magdidikta kung hanggang saan ang simula at saka dulo nung dinefine mong class. So, I would like you to focus your attention on lines 20 and 23. So, nag-declare ako dito ng isang class, public siya. Ibig sabihin, kahit saang package nakikita siya. Yung class keyword, nilagay natin to specify na yung susunod na mga statements ko. Ibig sabihin, class siya. Para sa isang class yun. And then, yung class name ko, yung identifier natin, system user, nilagay natin dito. So, ibig sabihin, nagdi-define ako ng isang class para sa isang system user. Ito yun. Okay, so napag-usapan na natin kung paano tayo mag-define ng mga classes natin. Now, the question is, paano ba natin i-characterize naman yung mga classes natin? Ibig sabihin, pag nag-define ako ng isang class, ano yung makikita natin doon? Ano yung meron sa kanila? Now, there are two things that are ever present every time na magdi-define tayo ng mga classes natin. Number one, yung member variables natin o kaya naman yung iba, ang tawag nila doon or mas proper term nga yun ang tawag nila is instance variables. And then, the next one is yung member methods. Mag-start tayo dun sa instance variables muna o yung tinatawag nating mga member variables. Instance variables natin, ginagamit natin sila para i-describe yung mga objects na may i-instantiate natin mula dun sa isang class definition. Now, yung data na ilalagay natin dito sa mga variables na to, gagamitin natin sila as contributory para dun sa uniqueness ng object. Now, yung syntax, pag nagde-declare tayo ng mga instance variables, is the same syntax as with any other normal variable. Kailangan i-specify mo yung access modifier, yung data type, tapos yung identifier na gagamitin natin. Now, ino-note lang natin dito, i-declare natin yung instance variables natin sa loob ng class. Tapos, i-declare rin natin siya outside any other methods na nakapaloob dun sa class na yon. Now, if you would focus your attention dun sa lines 30 at saka 31, meron akong dalawang instance variables dito, yung username at saka yung password. Pareho silang private, pareho silang string. Okay, so pag-usapan naman natin yung mga member methods natin. Kung yung mga instance variables ginagamit natin para i-describe yung mga objects, yung mga member methods naman, ito yung mga behavior ng mga objects natin. Ibig sabihin kung ano yung mga ginagawa nila. Now, yung syntax para mag-create tayo ng mga methods sa loob ng mga classes natin, kailangan nating sabihin yung access modifier, yung return type, tapos yung method name. Yung mga arguments, pwede nating ilagay, pwede tayong maglagay, separated ng comma bawat isa, tapos naka-enclose siya sa parenthesis. Yung method body naman, naka-enclose naman siya sa balance braces. Okay? Okay. Yung mga methods natin, na dinideclare natin sa loob ng mga classes natin, ginagamit rin natin sila to control access dun sa mga
instance variables natin. For example, meron akong dalawang instance variable dito, username saka password. Pareho silang private in nature. Ibig sabihin, hindi sila ma-access outside dun sa class kung saan sila nakadefine. Now, kung gusto kong lagyan ng value si username at saka si password, kailangan kong gumamit ng isang tinatawag nating setter method. Yung setter method, ang purpose niya is, yun nga, para maglagay ng value dun sa mga instance variables natin that are private in nature. If you would focus your attention dun sa lines 33 and 33 to 35, ito yung setter method na ginamit natin para dun sa username. Public siya, ibig sabihin accessible siya outside dun sa class kung saan siya nakadefine. Wala siyang return type, ibig sabihin void yun. Yung method name, pag setter siya, sulat muna natin yung set ng word, tapos yung kung ano yung identifier na ginagamit natin para dun sa instant variable, yun na rin yung gamitin mo para hindi ka na malito. I-uppercase mo lang yung first character nung identifier. And then specify mo ngayon kung anong argument yung gagamitin mo. Since setter method siya, ibig sabihin gusto kong magpasa ng value sa kanya na later on ipapasa niya dun sa instance variable. Ang tinawag ko rin dito username. So, magkakaroon ba ako ng conflict dito kasi dalawang username yung ginagamit natin. Username para dun sa instance variable at saka username para dun sa argument natin. Actually, magkakaroon tayo ng conflict kung hindi natin gagamitin yung this keyword. Yung this keyword, i-specify nito na ang gusto kong lagyan ng value is yung username na instance variable. At yung value na ilalagay ko sa kanya, ito yon, manggagaling dun sa argument na ipinasa ko dun sa setter method. Ganun rin yung ginawa ko para dun sa password. Okay, so focus your attention naman sa lines 41 to 48. Ito ngayon yung mga getter methods. As the name implies, ang trabaho naman ng mga getter methods is ibalik yung mga values na nilagay natin dun sa mga instance variables that are private in nature. Kasi nga hindi sila accessible directly outside dun sa class kung saan sila nakadeclare. Now, yung getter methods natin, dalawa nga since dalawa yung instance variables natin, username at saka password, gagamitin natin sila para kunin yung mga values na meron na nakalagay dun sa username at saka password. Unahin natin si username. So, public, yung access modifier. Pag nagsiset tayo, pag setter method, void yun kasi hindi naman tayo magbabalik ng value. Pero pag getter method, ibig sabihin, pag tinawag ngayon tong method na to, gusto natin mag-return ng value. Anong type ngayon yung i-return nating value? Since string si username, string ngayon yung ilalagay ko dito. And then get username yung tatawag natin dun sa method name natin. Bakit get username? The same concept applies kung ano yung ginamit natin dun sa setter method. Sulat nyo muna yung word na get, tapos kung ano yung identifier, yun na rin ang gamitin nyo. Tapos i-uppercase nyo lang yung first character. Close and open parenthesis, and then wala na akong gagamitin ng argument since wala naman akong i-modify dun sa mga instance variables natin. Dun sa method body, isa lang yung gagawin. I-return lang yung value ni username. Okay. Ganun rin yung ginawa ko sa getter method natin para dun sa password. Okay, so last stretch. Pag-usapan naman natin yung isang method na usual na ginagawa ng isang system user, and that is to log in to a computer system. Now, if you would focus your attention on line 51, nag-declare ako dito ng isang method, public siya, Boolean ang return value niya. Bakit Boolean? Kasi ang gusto kong mangyari, magre-return siya ng isang value, true or false, true pag successful yung pagla-login ng system user, otherwise false naman. Okay? And then, pinangalan ko na lang doon sa method is login. Wala rin siyang argument na tatanggapin. Okay, so ang gagawin natin ngayon is isi-simulate natin kung paano mag-login ng isang system user sa isang computer system. Pag sinabi natin isi-simulate natin, hindi naman talaga tayo ko-connect sa isang database and then mag-query tayo dun sa database na yon kung meron bang isang record na ito yung username niya tapos ang corresponding password niya is ito naman. But rather, gagawin natin is yung mga records natin, makikita natin or ilalagay natin sa dalawang arrays. Okay? So, focus your attention sa lines 52 at saka sa 53. Yung line 52, ito ngayon yung mga usernames natin. Ito yung listahan ng mga usernames natin. And then yung lines 53 naman, line 53, dito naman makikita yung mga passwords natin. Paano ba yung strategy na gagawin natin dito? Yung pairing ng bawat username at password, magko-correspond yun dun sa placement ng
mga elements dun sa arrays. For example, si Java username, ang password niya, makikita dun sa first element ni passwords array. Kasi si username Java, makikita naman siya dun sa first element ni usernames array natin. And then si OOP na makikita sa second element ng array na usernames, ang password niya makikita naman dun sa second element nung passwords array natin. And so on and so forth. So basically, ganun yung gusto natin mangyari dito. Yung line 54, ito yung i-return ngayon nung method natin. Ibig sabihin, para siyang flag, pag may nakitang username na may corresponding password, then ang i-return niya true. Otherwise, ang i-return niya naman ay false. Okay, so lines 56 to 61, para saan naman to? So basically, gagamitin natin to para mag-navigate tayo dun sa listahan natin ng mga usernames at passwords. And then ibabangga natin siya dun sa dalawang instance variable natin, yung username at saka password instance variables natin. Now, kung familiar kayo sa mga looping statements nyo, then hindi masyadong mahirap intindihin to. Pero kung kailangan nyo mag-review, then kailangan nyo balikan yung video na prepare natin dati para sa mga control structures, particularly sa mga looping statements natin. Okay? Let's start off with line 56. Nag-declare ako ng isang variable dito. Gagamitin ko siya para dun sa indices ng mga arrays natin. And then as long as yung variable na to is equal dun sa size ng mga variables, ng mga arrays natin, then continue lang yung for loop. Otherwise, exit na siya. Bakit usernames lang yung ginamit ko dito? Kasi nga, sabay ko naman siyang itetest dun sa usernames tsaka passwords array. So, kahit na isa lang naman yung gamitin natin dito. And then, increment lang natin pa isa-isa si I as long as hindi pa nag-exit sa for loop. Gagamit ako ng isang method dito, string method dito, yung pagtetest natin ng equality ng dalawang strings natin. So basically, ang syntax doon is si string natin na username, itetest natin kung equal ba siya doon sa current element na pinopoint natin doon sa loop natin. The same with password, okay? Ganun rin yung gagawin natin. Gagamitin natin yung equals method. Yung argument na pinasa ko dito, ito yung current element nung array natin para dun sa passwords. Okay? And then, syempre, anding yung gagawin natin dito para pag parehong true, then palitan natin si flag natin. Ibig sabihin, nahanap natin yung user. And then, mag-break na tayo. Ano yung purpose ng break? Para mag-exit na tayo dun sa for loop kasi hindi ko na kailangan i-test pa yung natitirang elements. Okay? Otherwise, paulit-ulit lang natin gagawin to until such a time na either makarating tayo dun sa dulo ng element natin o kaya naman may makita tayong isang username na may corresponding password na tumutugma dun sa mga values na nilagay natin dun sa username at password natin. Afterwards, i-return lang natin si user found. Okay? So, pag nagkaroon tayo ng method call dun sa login method natin, yung value na i-return natin dun sa method call, yun yung magdidikta whether successful yung paglalagin or invalid yung paglalagin natin, yung credentials na nilagay. Okay, so home stretch na. Nag-declare ako ng isang main class dito. Ang purpose ng main class is siya yung mag-hold nung main method natin. Ihiwalay natin siya dun sa system user class kasi wala namang kinalaman yung main method natin dun sa system user class other than dito natin i-declare yung mga objects tsaka mag-i-instantiate tayo ng mga objects coming from the class. Pero dahil sa konsepto ng encapsulation, ihiwalay natin to. Okay? So, ano ba yung syntax natin pag nagde-declare tayo ng isang object? So, kailangan nating isulat muna yung class name. In this case, ang pangalan niya is system user. Tapos yung object name. Yung object name, kayong bahala doon. So, ang lalagay natin dito SU. So, nagde-declare ako ng isang object dito coming from na mula dun sa system user class natin. And then, para makapag-instantiate ako, ibig sabihin, gusto ko na mag-allocate ng memory space sa kanya, mga resources ng computer. So, isusulat ko uli yung object name, tapos followed by yung equal sign natin, tapos yung new keyword natin. Ulitin lang natin ilagay uli yung system user, class name natin, and then followed by close and open parenthesis. So, ibig sabihin yung object SU ko ngayon, nakapag-instantiate na ako. Nakapag-allocate na ako ng memory space para sa kanya.
Now, yung dalawang ito, pwede natin pag-isahin. Ibig sabihin yung declaration saka instantiation, pwede kong sabay na gagawin. Ganito natin gagawin yun. Pagsamahin na lang natin dito. Sometimes, prefer ko yung paghihiwalayin sila o kaya naman pag-isahin na lang sa isang statement. Depende kung paanong strategy yung gagamitin nyo dun sa pag-create ng mga objects natin. Okay, now, tawagin natin yung set username method. Again, balikan natin yon yung setter natin. Meron tayong isang setter method. Ibig sabihin, meron akong instance variable na username and then magsiset ako ng value sa kanya as an argument. So, ito yon line 6. Sa line 7, the same sa password. Magsiset ako ng value para dun sa SU object ko. So, OOP yung username, 3456 naman yung password. Lines 9 to 13, ang gagawin naman natin dito, ite-test yung equality nung dalawa. Pag merong makitang, tatawagin natin yung login method natin dito. Pag may nakitang record na username na OOP, tsaka password na 3456, then ipiprint out yung successfully logged in, welcome user, tapos kunin natin yung username nung current na nakalogin. Otherwise, i-print invalid username and or password. Okay. So, compile natin to and then run natin. As you can see, invalid yung username at password natin. Okay. Bakit invalid yung username at password? Balikan natin si system user. Tingnan natin yung listahan natin ng mga username at passwords. Si OOP, ang password niya is 345 lang, hindi 3456. So, try natin palitan ngayon. Ito, lagay natin 345 lang. Compile. And then run natin. Papansin nyo ngayon, successfully logged in, welcome user OOP. Okay? Okay. So, yung mga class definitions natin, isang beses lang natin i-define. And then, magiging blueprint na yon sa lahat ng mga objects na gagawin natin. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung system user class natin, pwede akong mag-create or mag-instantiate ng multiple objects mula dun sa nag-iisang definition na yon. Focus your attention sa line 17 to 26. Mapapansin nyo, nag-declare na naman ako ng isang object dito. Wala pa rin siya sa system user class. And then, sinet ko yung mga username at saka password niya. And then, test natin kung magra-run siya. Okay, makikita nyo ngayon, successfully logged in pa rin si user OOP at saka successfully logged in si user Java. Try nga natin magkamali dun sa password ni Java. O kaya naman, gawin natin dito Java 1 ka natin. Alam natin na wala talagang Java 1 dito na username. And then, correspondingly, walang password para rin sa kanya. Compile natin to. And then, i-run natin. Invalid username and or password ngayon yung i-return. So, again, thank you for watching yung topic natin about classes and objects.